Okay. So yun, balik tayo kay Nabel, no? Hanggang sa gumawa na ng ng ark sa taas ng bundok. So pinagtawanan ng tao. Nagsasabi na siya ay nabi, utos ng Allah, na sugo ng Allah. Tapos ganito. Oh. Walang dagat sa taas ng bundok. So pinagtawanan siya, pero hindi niya pinansin. Wala siyang pakialam doon. Nag-focus siya sa kung ano yung utos sa kanya ng Allah. Kasi utos na yun sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So in short, kasi sobrang dami na ng shirk at maksiyah sa oras na yun. So sa oras na sinabihan na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na pasakayin na silang lahat at saka ng mga sumama sa kanya by pair, akyat na kayo sa taas. Lahat ng inilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na may pares, pinakyat niya na lahat. At that time, naabot na in-invite niya na ang kanyang mga anak at asawa. Pero hindi sila tumanggap. Kasi yung asawa niya is hindi Muslim. Hindi naniniwala sa kanya. At ang kanyang anak, ganoon din. Hindi Muslim at hindi rin naniniwala sa kanya. So, wala siyang magawa. So sa oras na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na sinabi na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa langit at saka sa lupa na kung ang lahat ng tubig nandyan sa inyo, sa lupa ilabas mo na. At ang sa langit, ang lahat ng tubig nandyan sa iyo, ibaba mo na. Napakaganda yung pagkasabi. Opo. Sa kalagitan, magpapupay sa tamang mission sa lupa. Opo, ang lahat ng may tubig, ang lahat ng tubig mula sa lupa at mula sa taas pinalabas ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang ang tubig umabot sa bundok na kanyang pinaggawaan ng ark. So ganun kalalim yung tubig na nag-happen sa araw na yon. Naabot sa oras na yon na may tubig na nag-start na. Nakita ng Nabi Nuh alayhi salatu wassalam ang kanyang anak. At sinabi niya, "Qala ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Qala la 'asima al-yawma min amrillah. Sinabi sa oras na nakita niya na hindi na natin maano, pero nakita niyang lumalangoy na ang kanyang anak. Sabi niya, "Ya bunay, o anak ko, irkam ma'ana, halika na, sabay ka na sa amin. Sakay ka na sa amin. Irkam ma'ana, wala takum ma'al kafirin." Huwag kang mabilang sa mga taong kafir, hindi naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakay ka na. Alam niyo yung sinabi ng anak? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Lalangoy din ako, sabi niya, sa bundok na hindi maaabot ng tubig. So imagination ng anak na makakaligtas pa siya. Kasi hindi sila naniniwala sa tatay niya. Kahit ganun na yung sitwasyon sa oras na yun, na sobra na yung tubig. Sabi niya, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Pupunta rin ako, sabi niya, sa bundok na hindi ako aabutan ng tubig. Nagmamatigas talaga siya. So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, qala la 'asima al-yawma min amrillah. Sinabi ni Nabi Nuh alayhi salam sa kanyang anak, qala la 'asima al-yawma min amrillah. Katotohanan na walang maliligtas sa araw na ito dahil sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, fahala bainahum al-mawju fakana min al-mughraqin. Pagkatapos ng sinabi ni Nabi Nuh sa kanyang anak na sa araw na ito, katotohanan na walang maliligtas kahit ni isa, fahala bainahum al-mawju. Tinamaan sila ng sobrang malaking alon, fakana min al-mughraqin. At namatay dahil sa nalunod ang kanyang anak. So in short, natapos na yung baha, tapos na ilang taon yung lumipas.
Nagdua ang Nabi Nuh alayhi salatu wassalam kasi walang natira sa kanya maliban na lang sa isang anak niya siguro. Basta may sumama sa kanya pero ang lahat ng anak niya at asawa niya namatay. Humingi siya sa Allah subhanahu wa ta'ala na ibalik yung mga pamilya niya, yung anak niya, yung asawa niya. Alam niyo yung sinagot sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, qala innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih. Katotohanan, yung mga pamilya mo, yung anak mo, yung asawa mo na namatay, hindi yun pamilya mo. Kasi yung ginagawa nila, hindi mabuti. So in short, yung relihiyon nila, hindi gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, innahu amalun ghayru salih. Yung gawain nila, gawain hindi mabuti. Iba na lang yung sinuha na po na wala pamilya ko sila. Opo. Sagot ng Allah, hindi ko sila pamilya. Opo. Siya ang nagawain ay taliwas. Opo. Opo. Ganun po yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghayru salih. Hindi siya pamilya mo, hindi mo siya anak. Kasi hindi mabuti yung kanilang mga gawain. So may aral na makukuha tayo dun. Kung nagdakwa ka na, kung sinabihan mo na haram to, na wag ganito, hindi to pwede, bawal to, ganito, ganyan, tapos hindi pa rin naniwala, wala ka ng problema dun. Okay po? Iano mo na lang sa Allah subhanahu wa ta'ala, at least ginawa mo yung part mo na sabihan. Kasi sinabi no, Nabi Nuh alayhi salam, malaking aral sa atin. Ilang taon nagdakwa. Okay po? Hindi ka pa sa atin kasi may sabi ba? Nung kasal ko yung ginagawa ni Noe yung anak yung mga tao na nandoon, siya umihi, siya kumain, tapos nagbigay ng sakit ng mga doon sa mga tao yun. Tapos, ang mga kagamot lang, yung iba hindi na yung naghihingi na yung sakit ng katawan. Ano totoo yung Allah alam po, pero parang narinig ko na rin, pero hindi ko siya naano kung totoo. Pero inshallah subhanahu wa ta'ala baka dahil nga siyempre mga sila puro na sila dito kaya. So lalo niya pinadapat sila doon sila kumari, umihi, sa mga ay pinadala sila lang yung sakit. Opo. So ang nakasunod naman doon yung mga hindi nila yan pa sa katawan. Hindi ko rin yung which is naman yun. Ano lang po natin, i-research natin, inshallah. So, yun po yung nag-happen. So, aral yun sa atin, na once na nagdakwa na tayo, sinabihan na natin sila, kahit kapatid pa natin, anak pa natin, sinabihan na natin na bawal, na hindi to pwede, ganito, ganyan. Once na hindi nila tayo tinanggap, hindi nila tinanggap kung ano yung mga sinasabi natin, kung ano man yung mangyari, wala tayong pananagutan doon. Wala na rin tayong problema. Okay po? So, yun. So, isa sa mga dalil na ang shirk ay bigla na lang lumabas ay ang aya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanan nasu ummataw wahida, katotohanan ng lahat ng tao ay galing sila sa isang umma lang. Walang shirk, walang lahat. Kaya nga, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana bayna Adam wa Nuh 10 qurun. Ang pagitan ni Nabi Adam at ni Nabi Nuh, ang pagitan nila is 10 qurun, 10 centuries. So ilang taon po yun? 1,000? 100 years. Balik 10 centuries. 1,000 years. So pagitan nila lang yun. Ang pagitan ni Nabi Allah Adam at saka ni Nabi Allah Nuh is 1,000 years. Walang shirk na nangyari dun. Walang shirk na nangyari dun. Kulluhum alal Islam. Ang lahat ng taong iyon na sa pagitan nila ay sa loob ng relihiyong Islam. Okay? So ang Pantauhid huwa al-asl al-bashariyya mundu khalaqallahu Adam alayhi salam. Katotohanan ng tauhid
ay siya ang original na katayuan ng tao. Kulluhum mundo khalaqallahu Adam, mula sa oras na inilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala si Nabi Adam, hatta waqa'a syirku fi qaumi Nuh alayhi salam. So yun sinasabi natin, nag-happen yung shirk sa panahon ni Nabi Nuh alayhi salatu wassalam. Awwalu syirki waqa'a fil khaliqati huwa syirku qaumi Nuh wa sababu kufrihim wa tarkihim dinahum wa qulubuhum fis salihin. Awwalu syirk, ang unang shirk na nag-happen ay ang kaum, dun sa kaum ni Nabi Nuh. Ang naging dahilan ay sobra yung pagmamahal nila sa mga saleh, sa mga taong mabuti na namatay. Okay? So 'di ba sinabi natin ang lahat ng tao na before sa time ni Nabi Nuh ay sa Islam. So may mga natira na naabutan nila na saleh, mga taong mabubuti. Mga taong mabubuti na tinatawag nila. Fama'budatihim allati aqafu 'alayha wa ta'assabu laha. So kung paano nila nakita nag-ibada, kung paano nila nakita na kung gaano kalakas mag-ibada yung mga taong yun, ay yun yung naging focus nila. Hindi nila sila sinundan sa kanilang pag-ibada. Example tayo. So yung mga lolo natin, nakita natin kung gaano sila, example, kalakas mag-ibada. Pero yung problema, hindi natin sila sinunod kung gaano sila kalakas mag-ibada. Sila yung ginawa nating dahilan upang makapag-ibada tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-gets mo natin? Hindi nila sinunod. Hindi nila sinunod kung gaano kalakas yung mga taong saleh na yun sa pagsamba, bagamat sila ay sinamba nila ang mga taong saleh na iyon. Nag-gets mo natin? Klaro? Okay? Pero sir, kasi dito na rin pumasok si Jess. Nasa tama kasi ng landas. Opo. Tapos, yung sumunod na henerasyon, nilungan niya na itong mga saning ay yung mahal na mga dahan-dahan nila para sa balik. Kaya nandun sa ulang yung pagsamba sa balik punto. Gumawa sila ng balik punto na Opo, yun yung first. So si Shaitan, dahil nga maaari pa natin yun na di ba si Shaitan noong parusahan na siya, nag-iusap siya na hayaan mo mabuhay hanggang sa uling panahon. Opo. Kaya nagigyan naman siya ng alam. Opo. So, doon talagang si Shaitan, magawa si Adan at saka si Iwan, ang nasa paraiso.